Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ni BP Inday Sara, yung biglang pagtaas ng kanyang ratings, sa kabilang kampo, si PBBM, ang dahilan nila dahil daw sa fake news o kaya kine-question nila yung sampling style o yung 2,400 respondents, hindi daw yun nagsasalamin sa sentimento ng lahat ng Pilipino. So dito naman kay BP Sara, ano naman ang reaksyon niya? Bakit biglang tumaas ang kanyang ratings? So ito, mayroong post. Numbers ng pagtitiwala ng mga nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. At naisip ko sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez, pupunta siya sa ibang kandidato. Dapat naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi mga brilliant lang na mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto. So maraming salamat. Magandang umaga. Okay. So, parang nasa Cebu si BP Inday Sara sa interview nito kasi Sunstar Cebu ang nag-post, So basically, yun, nagulat siya. Kahit ako, nagulat din ako. Hindi ko ina-expect na ganon, biglang magtaas ang kanyang ratings. Kasi yung panahon yun, yung survey period na yun, halos nandun lang siya sa Netherlands at inaasikaso, tinutulungan ng kanyang ama, si Tatay Digong. So anong nangyari? Bakit biglang tumaas? Kahit grabe ang paninira, all sides, sabi nga niya, all sides, tinitira siya, sinisira. Ito na, yung taong bayan, unti-unti nang namumulat sa katotohanan yung anong klaseng leader itong si BP Sara or itong mga Duterte, anong klaseng leader. Kasi basically, nandun lang siya sa Netherlands, walang ginagawa bilang vice-presidente. Reklamo nga sa kabilang kampo o mga loyalista, pinapauwi na nila si BP Sara nung nasa Netherlands pa. Vice-presidente ka, ba't nandyan ka? Magtatatlo, more than 3 weeks ata niya doon. So nung umuwi siya, timing din, lumabas ang mga result ng survey. Grabe. Talagang double digits yung ibang pagtaas niya. 10% yung, I think, approval rating niya. Tumaas 10%. Yung trust rating niya, 7%. Samantalang ang kabila, 17% ang pagbaba. So, anong kung natin na, you cannot put a good man or good woman down. Yan ang lesson learned natin. Yung sinabi niya, kung hindi ako tatakbo, ang aking boto, ang aking numero, hindi mapupunta kay Martin Romualdez. At hindi nila maintindihan yon kasi yung isa naman, na sobrang focus sa kanyang ambisyon na magpre-presidente by 2028.
magtatatlong taon na. Sa lahat ng mga surveys na nabantayan ko, na monitor ko, hindi pa tumataas sa 1% ang ratings ni Speaker Martin Romualdez pagdating sa presidential survey. So, ang very consistent na mataas, dumidikit kay BP Sara, walang iba kundi si Senator Raffy Tulfo. Siya lang ang may pag-asa na manalo laban kay BP Inday Sara. At kung, okay, granting lang granting. Matalo si BP Inday Sara sa impeachment, ma-convicted siya at hindi na siya makatakbo. O sinong mga maglalaban-laban ngayon? Si Speaker Martin Romualdez, siguradong tatakbo yan. So ang tanong, si Senator Raffy Tulfo, tatakbo rin ba siya? Palagay ko, lalong tatakbo yun. Kasi, wais din ang mga Tulfo. Alam nila na tatalunin nila si Speaker Martin Romualdez pag silang dalawa lang maglaban. In fairness, may solid base ang mga Tulfos. Yung mga Tulfonatics ba ang tawag doon? Basta, kung Marcos may loyalist, kung Duterte may DDS, ang mga Tulfo meron din sila niyan. At kung maglaban ang Tulfo and Romualdez, sa tingin ko, walang pag-asang manalo si Romualdez kay Senator Tulfo. So, kung hindi makatakbo si BP Sara, saan mapunta ang boto ng mga DDS? I believe, mga DDS ayaw din kay Tulfo. So, mayroong pangatlong kandidato yan. Maybe another Duterte. Baste. Yan na. Baste, Tulfo, Romualdez. Yun na ang labanan. But, to me, kaya importante ngayong Mayo 12, Duterte plus 2. Sana maraming manalong senador na maka-Duterte para mananalo si BP Sara sa kanyang impeachment at makakatakbo siya by 2028. We'll have a President Inday Sara by 2028. Salamat mga